Magpapatuloy po ang isa sa pinakamalupit sa kanilang lima. Ipagpapatuloy po niya ang lecture. Ang title ng lecture number 5, Islamic Concept of Life After Death by Sheikh Yahya Makiran. فليتفضل فضيلة المشكورة يا حبيبنا. No? Yeah. I don't give it. Continue na. Tayo doon tayo. Iya, iya. Brothers and sisters, hihingi po kami ng feedback nyo about sa pagkain, ha? Inshallah, para sa next na event natin, Ahkam al-Janaiz, actual, inshallah, makakapag-provide tayo ng mas mainam na pagkain, inshallah. Okay? Shukran. Okay. Alhamdulillahil azizul ghaffar. Wassalatu wassalam ala nabiyil mukhtar. Wa ala alihi wa azwajihi al-athhar. Wa ashabihi al-akhyar. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qarar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ituloy lamang po ninyo ang pagkain dyan dahil ang oras natin ay medyo gahol tayo para makauwi tayo ng maaga. Ay habang kayo ay kumakain, ang inyong katawan, kailangan kumain din yung inyong kaluluwa. Tama ba hindi? Sa pinanggalingan natin na paniniwala, may naririnig tayo na sinasabi na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. So, actually, ang topiko ko ay ito ay isang tanong mula sa hindi Muslim. Hindi naman tayo pwede manghusga sa kung anong intention niyang kanyang pagtatanong. Kasi may na-obserbahan daw siya sa mga Muslims na parang chill-chill lang yung mga Muslims. Wala daw takot, hindi daw takot mamatay. Pero ang iba naman daw sa mga Muslims ay gumagawa ng kabutihan. So ang ano ko sa kanya, nang tinanong niya ako, ano bang paniniwala ninyo? So, in-explain ko sa kanya yung paniniwala tungkol sa yung 6 na paniniwala. Kabilang doon ay ang paniniwala sa kabilang buhay, sa paraiso at sa impyerno. So, nagulat siya. Sabi niya, niniwala din kayo doon? Hindi ko po. So, doon siya namilosopo. Kasi nga, dumating sa punto doon na sinabi ko, naniniwala kami sa araw ng paghuhukom, pero hindi kami naniniwala na si Jesucristo ay namatay sa cross para tubusin tayo. Kaya nga tayo hukuman, ibig sabihin, hindi namatay si Jesucristo. Kasi kung namatay na siya para tubusin ang kasalanan natin, hindi na tayo hukuman. Hindi na tayo hatulan.
So namimiloso po na siya sa akin. Sabi niyo kung kayo mga Muslim ay hindi kayo naniwala sa cross, ito na lang gawin natin. Dalhin mo yung Quran mo, dalhin ko yung cross ko, okay? Punta tayo ng gitna ng dagat at tumalon, tingnan natin kung sino maliligtas. Kasi hindi pa naniniwala sa kaligtasan sa cross eh. Sabi ko, walang problema yon. Tanggap ko yon. Pero sa kondisyon na yung cross na dadalhin mo, yung cross na simento. O yung bakal. Kasi naisip niya na cross ay kahoy. Sabi ko, hindi. Yung simento na cross dalhin natin. Sa akin dalhin yung Quran ko. Sabi niya, hindi. Yung cross na kahoy, sabi ko, sige. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Kung gaano kalaki yung Quran ko, gano'n kalaki yung cross mo. May Quran ganyan na kalaki. Ganyan siya. Namimilis po na eh. So, sabi niya sa akin, bakit? Mayroon na bang Muslim na namatay? At bumalik at sinabing may paraiso at may impyerno? So binalik ko rin sa kanya, sabi ko, di ba, akala ko Kristiyano ka, gusto mo matuto kung anong pinaniwalaan namin mga Muslim. Di ba sa Kristyanismo, naniniwala din kayo sa araw ng paghukom? Sabi niya, oo. Naniniwala kayo sa paraiso at impyerno? Oo. Bakit? May Kristiyano na rin ba namatay at bumalik? At sinabi may paraiso at may impyerno rin? Binalik ko lang. Parang aikido lang yun eh. Balik mo lang yung pursa niya. Pag sa da'wa ka, sa da'wa, sa propagation of Islam, kailangan good listener ka. Ganyan yan. You listen to his point. At unawain. Minsan nagkakagulo yung lalo na sa mag-asawa kasi nakikinig para sumagot, hindi nakikinig para unawain. Dakdak yung babae, si lalaki, nakikinig kunyari, pero para sagutin na yung point na yung babae, hindi para unawain. Ganon din yung babae, di ba? So, sa ganitong trabaho, kailangan good listener ka. Para balik mo sa kanya. So, sabi ko sa kanya ganito. Ang usapin ng life after death, kabilang buhay, araw ng paghukom, ay ayon sa Islam, tinatawag namin ito na umur al-ghaibiyah, from the unseen matters. So, pag ito ay pinag-uusapan natin, sabi ko, dalawa lamang ang pagkukunan natin ng sagot. It's either salita ng tao o salita ng Diyos. Salita ng tao, maring haka-haka. Sarili niyang opinion. Hula. Dahil limitado ang ating kaalaman. So, ang sagot na makukuha natin sa tao ay walang kasiguraduhan. Yeah. Dalawang uri lamang ng tao ang nakakaalam tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Di ba sabi natin, umur al-ghaibiyah, wala nakakaalam maliban kay Allah? Hindi. Mayroong tao na nakakaalam ng life after death. Sino yon? Yung mga taong pinili ni Allah, binigyan ng mensahe, tinatawag ng mga propeta at mga sugo. At ang pangalawa ay yung mga taong namatay na talaga. At they are in the situation now, naranasan na nila, ang problema lang ay hindi na natin sila makakausap. Wala na rin propeta na magtuturo sa atin. Namatay ng mga propeta maliban kay Isa alayhi salam. At wala pa namang namatay nga na bumalik at sinabi ko, totoo yun, may buhay talaga doon, buhay kami doon. Wala. Ang tanging source natin ay ano ngayon? We are left with one source. Salita ng Diyos. So ang Quran, ito ay literal na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maraming katibayan tungkol sa usaping ito. Ang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang araw ng paghukom, ang tungkol sa paraiso at impyerno at iba pang mga bagay na hinaabot ng ating kaalaman, kaisipan ng mga ordinaryong tao. So mula dun sa mga tao, maliban sa mga namatay, itong tatawag ng mga propeta at mga sugo,
ay kung sila man ay magsasalita ng mga bagay tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, kabilang buhay, araw ng paghukom, paraiso at impyerno, ay hindi bunga ng kanilang haka-haka o sariling opinyon. Ito ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sa nagsugo sa kanila. Kagaya ng sabi ng Allah sa Quran, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. So mga sugo ay nagsabi sa kanilang pamayanan, kami ay mga tao din lamang katulad ninyo. Ngunit si Allah ay nagbigay sa amin ng biyaya, isa na doon ay ang pagtuturo sa kanila ng mga bagay na lihim, at pinili kami mula sa kanyang mga alipin, hindi para sa amin ang magdala sa inyo ng katibayan tungkol sa mga bagay na ito, maliban lamang sa kapahintulutan ng Allah. At kay Allah dapat maniwala o magtiwala ang mga mananampalataya. So maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasing objection niya rin ganito eh. Iyong si propeta niyo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, itao din lang yun. Paano ka naniwala na yung mga sinasabi niya ay tama rin? Kasi sabi mo kanina, ay haka-haka din lang. Sabi sa akin, baka opinion din lang. Ang sabi ko sa kanya, wala akong objection doon. Na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang tao. Okay? Pero sa nasabi ko na isa siya sa mga, kabilang siya sa mga taong pinili ng Allah na bigyan ng mga kaalaman ng unseen. So itong katotohanan about the humanity of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam being a human being ay nabanggit yun sa Quran. Wala tayong ano doon. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin." Sabi mo sa kanila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay tao din lamang katulad ninyo. Ngunit ipinahayag sa akin na ang inyong Panginoon, ang inyong Diyos ay isang Diyos. Kaya tahakin ninyo ang matuwid na landas at humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya at kasawian sa mga nagbibigay ng katambal kay Allah sa pagsamba. So ano man ang kanyang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at iba pa, ay hindi galing sa kanyang sariling opinyon, kundi ito ay ipinahayag sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alaihi salam. Katulad sabi ng Allah sa Quran, "Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa." Ang iyong kasama na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naligaw o nagkamali o hindi rin siya magsasalita mula sa kanyang sariling pangunawa, sa kanyang sariling kagustuhan. Sa halip, ito ay pinahayag sa kanya at siya ay tinuruan ng Quran ng isang malakas. Ang tinutukoy dito ay si Anghel Gabriel alaihi salam. So binalikan sa kanya, sabi ko, maging si Jesucristo, ayon sa Biblia ninyo, ay nagsabi mismo na tao siya. Ayon sa John 8:40, ano nakalagay doon? "As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God." Ngayon, pinagtatangkaan niyo, pinagsusumikapan niyo akong patayin na isang tao na nagparating sa inyo ng katotohanan na akin narinig lamang mula sa Diyos. So maging si Jesucristo, ayon sa Biblia na ay isang tao din. Bakit naniwala ka sa Kanya? Sabi ko sa totoo lang, hindi ka naman naniwala talaga sa sinabi ni Jesus, yung tao siya, kasi sabi ko sa Kanya, Diyos kasi siya eh. Pero nagtataka lamang ako, pinagbuntis siya ni Maria, nagdadalang tao si Maria, hindi naman nagdadalang Diyos eh. Okay? So pinagpatuloy na may discussion, kasi medyo interesado na medyo, ano man naman kasi medyo, may pagkakaiba yung truth seeker at ang fault finder eh. Karamihan sa mga mga fault finder, may mga utak langaw. Naghahanap kung saan yung amoy. Hinahanap yung amoy ng mga Muslim, hindi hinahanap yung bango ng Islam. Yung halimuyak ng Islam. Pag hindi ka na nila masagot sa mga argumento nila, doon na sila magsimula mag-atake. Mga Muslim ganito. Okay?
So sabi ko sa kanya, ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang haligi ng pananampalataya. Na sino mang hindi maniniwala dito ay hindi siya maituturing na Muslim. So ito ay nakatanim sa puso't isipan ng karamihan sa mga Muslim sa maraming kadahilanan. So sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng 5 dahilan kung bakit mahalaga sa amin. Wala na yata eh. Ayaw mo na. Malakas na buses ka eh. Narinig niyo pa ba dyan sa likod? Hindi na? Kaunti na lang? Sige. Upo kaya ako dyan sa gitna. Okay. So, sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng iba-ibang dahilan. Marami itong dahilan. Una, bakit mahalaga sa aming mga Muslims ang paniniwala sa kabilang buhay, buhay pagkatapos ng kamatayan? Unang-una, na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang at maikli lamang. Ang buhay dito sa mundo, sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para naglalakbay lamang tayo. O tayo isang dayuhan. Yan. Kaya nga sabi niya kay na mamuhay ka sa mundo, kun fi dunya ka annaka gharib o abirus sabil. Na parang isang manlalakbay. Kaya nga sabi ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, kapag inabot ka ng umaga, huwag ka na mag-expect na abutan ka pa ng gabi. Kapag inabot ka ng gabi, huwag ka na ma-expect na abutan ka ng umaga. Okay? Baka bukas tatakpan ka na ng dyaryo. Naalala niyo sino na yun? Okay. So, ang buhay sa mundo ay isang bahagi lamang ng isang paglalakbay natin pabalik sa ating Panginoon. Kaya sasabi natin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos sa kamatayan ng ating katawan. Lahat ng pinahiraman ng buhay ay mamatay. It doesn't matter when, where, and how. No one can escape or run away from the reality of death. Kaya ang title ng programa natin ay Inevitable Journey. Are you ready? Are you ready to rumble? Sa mga gawain mong masama. Are you ready to rumble with the angel of the grave? Natatanungin ka na 3 katanungan? Ready ka na ba humarap sa kanila? Yes. Nako. Okay. Walang makakapigil dyan, walang makakaligtas dyan. Okay? Hindi ang iyong yaman, hindi ang iyong kaalaman, hindi ang iyong hitsura, hindi iyong pamilya ang makakapigil ng kamatayan. Darating at darating tayo dyan. So dito, napakaiksi lamang ng buhay. Tingnan niyo mga sisters, dyan na sa likod mga brothers. Ilan to? Anong lesson makukuha natin dito? Maiksi, mahaba, mas mahaba. Tama? Maiksi, mahaba, mas mahaba. This represents your worldly life. Napaka-iksi lang. This represents your life in barzakh. Life in the grave. Mas mahaba, nabanggit ka ni Sheikh Abdullah Eder, na mas mahaba. Yung mga namatay noon, hanggang ngayon, they are in the state of barzakh. Hayatul barzakhiyah. Mas mahaba. Ikaw, ilang taong ka rito? 60? 70 ayon sa hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag inabot ka na 100, may 100,000 ka sa gobyerno. Di ba nabibigyan yan? Pag nag-centennial na. Oh. 80 na lang ngayon. Kasi marami ng bisyo yata eh. Marami na matay sa umaabot ng 80 ng 90. Okay. Dito lang. And this is longest. This life, itong maiksing buhay na ito, itong physical life natin. Kapag namatay tayo, mga kapatid, ang katawang lupa lamang natin ang namatay. Hindi ang kaluluwa natin na siyang nagbibigay ng buhay, damdamin sa ating katawang lupa. Ang katawang lupa natin babalik sa lupa. Okay? Nagmula sa lupa, magbabalik ng hindi naabot yung kanta ni Rico J. Pono yan eh.
Ay, ayun, nagbabalik ng kusa. May edad yan talaga, bro. Naabot pa si Rico Gipono eh. Okay. Ngayon, dito ka. So, tandaan natin ito. Nag-suffer ka rito sa pagiging Muslim mo. Nagdusa ka rito. Marami kang pagsubok na dadaanan. Ay, may katapusan ito. May katapusan ito. Mas maganda ang buhay mo rito sa barzakh kung ikaw ay matuwid. At mas maganda ang sa kabilang buhay. Okay? Kaya nga may tatawag sila yung RIP. Yes. Receive the initial punishment sa grave. Kapag hindi ka matuwid na tao, doon pa lang, kahit Muslim ka, paparusahan ka sa impyerno, sa grave. Paano? Pag mahilig ka magmarites, at hindi ka naghuhugas pag umiihi. Yes, may kaparusahan yan. Sa libingan pa lang. Oh, hindi ka umiihi ka, hindi ka naghuhugas. May kaparusahan, tapos mahilig ka magmarites. May kaparusahan yan. Okay? So, lahat tayo ay mamamatay dito ng eternal. Okay? Panghabang buhay na yan. Walang katapusan. So, sabi ng Allah sa Quran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. At wala kaming binigyan na tao na mamuhay ng panghabang buhay na nauna pa sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ikaw ay mamatay, mananatili ba sila? Lahat ng pinagkalooban ng buhay ay mamatay. So walang mananatili dito. Sabi ng mga matatanda, nung bata pa ako, walang nagiging bato dito sa mundo. Sabi ko meron, si Jose Rizal. Oh, si Bandres Bonifacio, naging bato. Kasi may sa harapan ng school namin. Okay? May naging bato. Ngayon, itong kamatayan na, subhanallah, kapag pinag-uusapan, sabi ng iba, uy, wag muna. Nakunwo daw yan. Kahit Muslim, minsan ganyan. Sabi ko, wag mo katukin, mamaya bubuksan ka dyan. Kumakatok ka eh. Walang makatakas dito. Ang sabi ng Allah sa Quran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ang kamatayan na siyang iniiwas-iwasan niyon ay magkikita-kita kayo. Tandaan natin, every inhale and exhale natin, we are getting closer to our grave. Hindi tayo lumalayo. Lumalapit tayo. Mas mabuti pa kayong mobile. Alam mo kung ilang percentage na lang na battery? Oy, magcha-charge na ako. Ang buhay mo, ilang percentage na lang? May charger ba ng buhay dito? Kung may bilihan ng buhay dito, bibili ako kahit mangutang ako. Ikaw din? Wala eh. You only live once. Okay? So, sabi ng Allah sa Quran, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Kahit saan man kayo, aabutin kayo ng kamatayan, kahit nasa pinakamataas na tuktok na kayo. Ay, si brother, may pera, bumili ng apartment sa Burj Khalifa. Yung angel of death, hindi dumaan ng lift. Inaabot siya doon. Hindi dumaan ng security guard. Hindi naglagbok. Tapos, wala. Kahit nandun ka na sa pinakamataas. Okay? Inshallah. Ito, sabi niyo mo doon. Inshallah. Sabi ng Allah sa Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lahat ng pinagkalooban ng buhay ay mamatay at tanging sa kabilang buhay lamang sila bibigyan ng narapat sa kanila. Kaya kung sino man ang iniligtas ni Allah sa impyerno at ipinasok sa paraiso ay siyang nagtagumpay. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Sabi pa ng Allah sa Quran, "Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Katotohanan ng buhay dito sa mundo ay isang paglilibang lamang at paglalaro. Ngunit ang tirahan sa kabilang buhay ang tunay na buhay.
kung alam lamang nila. So sabi nga natin ay pag may namatay, sabi nila RIP, mayroon pa sila. Maliban sa RIP, ano pa nilagay nila dati? Sino nakaabot nito? Yung DOM. Yan ang alam ko dati, dirty old man. Binura na nila yun kasi bata pa punta ko ng graveyard. DOM, sa itong baba, tao to, namatay na, no? DOM, parang equivalent yun ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan ay Latin word na ibig sabihin, Dio optimo maximo. To the best and greatest God. Ibig sabihin, ang kaluluwa na daw ito, babalik na sa pinakamainam at pinakadakilang Diyos. DOM. Dio omnibus magnificus. Isa din sa meaning nila doon. To the magnificent God. Okay, hindi yung dirty old man, ha? Okay. So bakit nasabi natin na initial pa lamang ang RIP? RIP means receive the initial pleasure or receive the initial punishment. Kasi, ang sabi ng Allah sa Quran, "An-naru yu'raduna 'alayha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab." Ang apoy ay nakapaligid sa kanila sa umaga at sa hapon at hanggang dumating ang araw ng paghukom. Na sasabihin, ipasok si Faraon at ang kanyang mga tao sa mabigat na kaparusahan. So kapag nangyari na yon, na namatay na tayong katawan natin, buhay ang kaluluwa natin, ay ang mga taong masama magsisisi. Pero wala nang silbi ang pagsisisi. Wala na. Yeah? Kaya sabi nga ni Ali bin Abi Talib, sabi niya, dito sa mundo, puro gawain, walang kwentahan. Sa kabilang buhay, puro na kwentahan, wala ka na magawa. Kaya sabi ng Allah sa Quran, "Hatta idha jahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." At kapag dumating ng kamatayan sa isa sa kanila, sasabihin niya, "Panginoon, ibalik mo ako upang magawa ko ang bagay na matuwid na hindi ko nagawa." Sabi ng Allah sa kanya, "Sinabi mo lang yan." At sa likuran nila ay ang barzakh na hanggang dumating ang araw na ibabangong muli. So hingi pa sana sila ng second chance. May take two pa sana. Buti yun kung bar exam o board exam. May take two pag nag-fail ka. O kung nag-away kayo ng karelasyon mo, bigyan mo ng pagpapakal. Wala na. With Allah, kapag namatay ka na, no second chance. Bakit hindi sila bibigyan ni Allah ng pagkakataon ulit na makabalik? Ano kayo sa palagay nyo? Yes. Ang sabi ng Allah sa Quran, "Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun." Kapag binalik sila, gagawin pa rin ako nung ginagawa nila dahil sila ay mga sinungaling. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Sabi nila, walang ibang buhay maliban sa buhay natin sa kasalukuyan at hindi kami ibabangong muli. So, yun ang unang dahilan bakit tayo mga Muslim naniniwala sa kabilang buhay na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala. Pangalawa, bakit mahalaga ito sa atin? Dahil dito sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, dito maibibigay ang lubos at tunay na paghuhukom at pagbibigay ng katarungan at karapatan. Dahil dito sa mundo, ayan o, pag mayaman ka, absuelto ka. Pag mahirap ka, kulong ka. Ina-apply nila yung golden rule. Alam mo yung golden rule? Yung golden rule? Yung, the rule belongs to those who have gold. Hindi ang golden rule kasi kung Confucius yun, do not do unto others so that others will not do unto you. Yun ang golden rule. Pero sa golden rule, it means the rule belongs to those who have gold. So dito, pwede kang bumili ng ebidensya, pwede kang magbayad ng witnesses, maabsulto ka kahit kriminal ka. At innocent dahil wala kang pambili, kawawa ka. Sa kabilang buhay, kaya nga si Allah, isa sa mga katangian ng Allah, Maliki Yaumiddin. Siya talagang hari sa araw ng paghuhukom. Yeah? So maliit man o malaki, bibilangin at titimbangin ang aklat ng buhay natin ang gagamitin para sa atin o laban sa atin. Buntot mo, hila mo. Sabi ng Allah sa Quran, Wudi al-kitab, pataral mujrimina mushfiqina mimma fih, wa yaquluna ya wailatana
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. At ang aklat ay bubuklatin, lalagay, at makikita mo ang mga masasamang tao, takot na takot sa kung ano nakapaloob sa aklat nila. At sasabihin nila, kasawian sa atin, anong klaseng aklat ito na wala man lang iniwan, walang pinalagpas, maliit man o malaki, nakasulat. At makikita nila lahat ng ginawa nila dito sa mundo. Pati yung hindi ka nagbayad ng tricycle, ng ano, sumakay ng tricycle, hindi ka nagbayad, tapos tuwang-tuwa ka pa, makikita mo yan doon sa kabilang buhay. Ha? Sa kabilang buhay, sabi ng Allah sa Quran, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha yawma idhi yafdurun nasu ashtata liyuru a'malahum wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Sa araw na yon ay ilalabas ang lahat na nakatago, mabuti masama, dahil ito ay pinag-utos ng Panginoon. Sa araw na yon, kalat-kalat na yung mga tao. Kaya kung sino man ang gumawa ng kahit katiting na kabutihan, makikita niya. Kung sino man gumawa ng kahit katiting na kasamaan, makikita niya. Walang maitatago. Pangatlo, kung bakit importante sa atin ang kabilang buhay, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at nag-uutos sa atin sa paggawa ng matuwid para magkamit ng gantimpala at pag-iwas sa masama upang makaligtas sa kaparusahan. Ito nag-uutos sa atin. Dahil ang pangako ng Allah ay hindi mapapako. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah will never ever break His promise. Anong pangako niya? Man amila saliham min dhakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ang sino mang gumawa ng gawaing matuwid, babae man yan o lalaki. Okay? At siya ay tunay na mananampalataya, ay bibigyan namin siya ng dalisay na pamumuhay dito sa mundo. Ano ibig sabihin dalisay na pamumuhay dito sa mundo? Very concerned siya sa kanyang kinakain, only halal. Pag haram ay iniiwasan niya. Dalisay ang pamumuhay niya, dalisay ang kanyang pananalita, ang kanyang magawa, iniingatan niya ang kanyang chastity, ang babae, kinukover niya ang kanyang aura. Yun ang dalisay na pamumuhay. Kasi nandun yun ang consciousness niya na pananagutan niya ito sa kabilang buhay, ang kanyang pagsuway dito sa mundo. So, nagbibigay sa atin na kahit yung mga challenges sa mga sisters, lalo na. Challenges sa inyo, pagsuot ninyo ng hijab. Nakakatanggap kayo ng pangungutya sa ibang tao. Pero, ang nagbibigay sa inyo ng motivation na hindi, kailangan ko mag-hijab, na anumang pagsubok dito ay bibigyan ka ng gantimpala ng Allah sa kabilang buhay. Natatanggap niyo yung mga challenges na yan. So it will encourage you, it will motivate you to obey Allah subhanahu wa ta'ala, keep away from His prohibition. Dahil may inaasahan ka eh. Kapag may iniimpok, may isinuksok, may madudukot. Hindi man dito sa mundo, ay ang sabi natin, may kabilang buhay. Alhamdulillah. At ibibigay ni Allah, higit pa sa kabilang buhay. Isa pa kung bakit mahalaga sa atin ang kabilang buhay ay na isa sa katuparan natin ang tunay na layunin ng buhay dito. At nabibigyan ng malalim na kahulugan kung bakit tayo nandito sa mundo. Bakit ba tayo nandito sa mundo? May mga tao kasi hindi alam eh. Ang sabi ng Allah sa Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo ng laro-laro lang na walang dahilan, walang pananagutan o anuman, at hindi kayo babalik sa amin? Yan ba pag-aakala natin? Tandaan natin na babalik tayo at tatanungin. Ito lang problema, ito problema mga brothers, mga sisters. Kapag tanungin mo yung mga tao na hindi Muslims ng iba't ibang bagay, makamundong bagay. They came from different religion, different background, different languages, okay? Different status in society. Tatanungin mo sila ng makamundong bagay. Iisang sagot nila kaagad. The same answer, an immediate answer. Ang mobile is for what?
Communication. Yan ang sagot. Ang salamin, to help your eyesight. Ang relo, para take the time. Isang sagot. Subhanallah. Pero kapag tatanungin mo sila sa kabilang buhay, o bakit sila nandito sa mundo, walang may sasagot. Tama hindi? Mayroon pa nagsasabi, wala. Enjoy and be merry for tomorrow you will die. Yun lang. Early to bed, early to rise, eat all day, and make up lies. Ganun ang purpose ng buhay nila rito. Hindi nila alam yun. Tama hindi? Yan ang sinabi ng Allah sa Quran, ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Alam nila mga makamundong bagay, pero pagdating sa kabilang buhay, wala silang pakialam. Ignorante sila. Okay? Pero tayo mga Muslims, alam natin ang purpose natin. Bakit tayo nandito? Pagsambahin kay Allah, okay. Ano ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsagawa o anumang bagay na nagugustuhan ni Allah, maging sa pamagitan ng kilos, isip, at salita. Yan ay pagsamba. Kailangan ba ni Allah ito? Tayo nangailangan. We don't have the ability to bring harm or benefit to Allah. We are weak. Hindi mo kayang tumakbo kasama ng camel July and August from 12 to 2 sa disyerto. You are weak. Huwag kang magmayabang. We don't have the ability to bring harm to Allah or benefit. Pag nag-Muslim ka, marami sa mga nag-ano na, I'm a new Muslim. Ikutin ng mga Islamic Center, manghingi ng assist, I'm a new Muslim. Why? Do you think you are doing favor to Islam? No. Sabi ng Allah sa Quran, yamununa alayka an aslamu. Para pinapamukha nila sa iyo, Muhammad, na sila nag-Muslim. Huwag niyo pamukha ka Allah. Dapat kayo magpasalamat dahil pinatnubayan ka ni Allah sa Islam. Subhanallah. Kung ang lahat ng tao sa buong mundo, 8 billion plus, ay sabay-sabay na sumuway kay Allah, hindi mababawasan ng kanyang pagka-Diyos. Kung lahat tayo sabay-sabay na sumunod sa kanya, hindi madagdagan ng kanyang pagka-Diyos. So whatever worship we do, it benefits us, not Allah. Kapag may hilingin ka kay Allah at binigyan ka niya, sinong matutuwa? Ikaw. Kapag hindi binigyan ni Allah sa iyo, sino malulungkot? Ikaw. So whatever worship is for us. We are the one who gets the benefit. Okay? So tayo mga Muslim, ay hindi tayo katulad ng mga iba dyan na early to bed, early to rise, eat all day and make up lies. We know as Muslims, we eat in order to live. We don't live in order to eat. Tandaan natin yan. Okay? So, those who refuse to fulfill the reason, the purpose of their creation, Allah has warned them in the Quran. Ang sabi ng Allah sa Quran, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yung mga tumatalikod, yung mga nagmamayabang, tumatanggi na sumamba sa akin, ay ipapasok sila sa impyerno. Kahiya-hiya. Tungkol naman sa mga mananampalataya na tinutupad ang purpose ng kanilang existence on earth, ay nangako si Allah. Sabi ng Allah, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Sila ay magbubunyi. Matutuwa sila sa biyaya, awa, pagpapala ni Allah at katotohanan, hindi hahayaan ni Allah na mawalan ng saysay ang gantimpala ng mga mananampalataya. Isa pa, isang dahilan nito, huling dahilan, na sinabi ko doon sa kausap ko, kung bakit importante sa atin ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay ay siya nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay na naranasan natin ngayon,
I think most of us here ay may sakit tayo rito. Ang sakit nyo, sakit ko rin. Acute vitamin D deficiency. Ha? Severe? Severe vitamin D deficiency. You notice vitamin D? Dirham. Subhanallah. Yeah, everyone has. But we keep on fighting because we know this life is temporary. So, the afterlife gives us the motivation, bring us more to increase our patience, to accept the challenges. Ito nag-uutos sa atin na maging matiisin at mapagpakumbaba. Kaya sa mga tao na humaharap sa mga kahirapan at mga panluloko dito sa mundo, ang paniniwala sa isang pantay na paghuhukom sa kabilang buhay ang nagbibigay sa atin na magkaroon ng pag-asa at pagiging matiisin na alam natin na at the end of the day, true justice will prevail. If not in this world, or in the next life. Okay? So nagbibigay sa atin ng encouragement to be patient. Sabi ng Allah sa Quran, "Wala tahinu fi ibtiga'il qaum, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Subhanallah, wa kana Allahu aliman hakim. Sabi niya, huwag kayong panghinaan sa kung ano man nangyari sa mga hindi mananampalataya. Kung kayo ay nagdurusa din mga yan. Bakit? Dahil mga Muslim nagugutom, nagkakasakit? Mayroon din mga hindi Muslim nagugutom, nagkakasakit. Tama hindi? Huwag kayo panghinaan. Ano nangyari sa kanila? Kung nagdurusa kayo, nagdurusa din mga yan. Ngunit, kayo ay may inaasahan sa inyong Panginoon at sila ay alaw si. Wala eh. Nga. Kung dating lang kabilang mo, nga. Tayo meron. Katulad yun ng panahon ng Battle of Uhud. Subhanallah. Di marami namatay sa gera, di ba, sa Battle of Uhud? Ituwang-tuwa yung mga kufar. O, sabi nila, ang digmaan, bawi-bawi lang yan. Bawi-bawi lang yan. Namatayan kami sa Badr, namatay kayo ngayon. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar, sagutin mo nga. Sagutin mo. Sabi ni Umar, totoo yun. May patay kami, pero ang patay namin sa paraiso, inyo sa impyerno yan. May inaasahan tayo kayo nagbumutabid sa atin na may kabilang buhay talaga. Okay? Kaya sabi ng Allah sa Quran, "Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allahi la'at wa huwa samiul 'alim. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Walladhina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun." Ibig sabihin, inaakala ba ng mga tao na hayaan na lamang sila pagkatapos sabihin na, Muslim na ako, mananampalataya na ako, hindi na sila susubukan. Susubukan talaga kayo. Hindi natatapos ang mga sisters, mga brothers, pag nagsyahada ka, akala mo okay na, no. Susubukan talaga tayo kung sino talagang tunay na nag-Muslim. Ha? Susubukan tayo ng maraming bagay. Doon lulabas yung tunay na kulay. Kasi maraming mga nag-Muslim na yung mga, alam niyo yung chocolate na M&M? Yung iba-ibang kulay ng chocolate. Alam niyo yung M&M? Ano ibig sabihin ng M&M? No. Musliman. Musliman. Dalawang klase ang practicing Muslim. Ang isa, pinapractice niya ang Islam. Yung isa, pinagpapractice niya ang Islam. Para bang may kanta ko na naalala noon eh. If the love fits, wear it, baby. Kung magkasya sa yung Islam, then I will go as Muslim. Pero pag wala, alanganin. Ang sabi ng Allah sa Quran, "Wa minan nasi maya'budullah ala harf." May mga tao na sumasamba kay Allah ng alanganin. Idza asabahum khairat ma'an nabih. Idza asabahum fitna inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah.
Dhalika huwal khusranul mubin. May mga tao na alanganin pagsamba kay Allah kapag nakatanggap sila ng kabutihan dahil sa kanilang pagiging Muslim, humahawak sila sa Islam. Pero kapag nakatanggap o hindi natanggap yung gusto nila mangyari sa Islam, bumibitaw sila. Wala na. Yung tawag natin doon ay mga Muslim hugot. Alam niyo Muslim hugot? Nagmahal, nag-Muslim, nasaktan, nagbalik Christian. Mayroon po isa. Nagmahal, nag-Muslim, naglaway, kumain ng baboy. Naglaway. Sabi sa akin, Ustad, sabaw lang naman yun. Ano kayo ba? Okay? So, susubukan talaga na para malaman kung sinong sinungaling at mga totoo. So, sabi na Allah rito, tanong niya, inaakala ba ng hindi mananampalataya gumagawa ng kasamaan na makakatakas sila sa aming kaparusahan? Ang sama naman ng kanilang paghatol. Katotohanan, sino mang umaasa ng pagkikita kay Allah sa takdang oras. Darating talaga yung pagkikita na si Allah ang nakakarinig at nakakaalam. At kung sino man ang magsumikap, ay nagsusumikap lamang siya para sa kabuti ng kanyang sarili at katotohanan si Allah ay ligtas mula sa pangailangan ng kanyang mga alipin at yaong mga gumagawa ng matuwid, naniwala at gumagawa ng matuwid at hindi tumalikod. Hindi tumalikod. Pagkatapos na nakatanggap sila ng mga pagsubok, hindi natin nilakuran ng Islam, ano man nangyari? Hindi natin nilakuran ng Islam. At gumagawa ng matuwid, katotohanan ay papatawarin ang kanilang mga masamang gawain at gagantimpalaan sila ng ayon sa kanilang ginawa. Kaya may kabilang buhay pa rin. Kita-kits tayo. Yun palagi, yung nagbibigay sa atin ng encouragement. Be patient. Sabi ng Allah, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Be patient at sige. Tapusin natin ito, insyaAllah. So tayong mga Muslims, naniniwala tayo na dito sa mundo, parang tayo ay mga nagtatanim lamang, mga magsasaka. Okay? At kapag nagtanim ka, pag naglagay ka ng binhi o butil, hindi naman tutubo ka agad yan. Mag-antay ka pa yan. Okay? So enjoy now, iyak later kung masama ka. Pero dito, kung ikaw ay mananampalataya, suffer a little, ganyan lang yan, di ba? Enjoy later. Dahil si Allah ay hindi niya hayaan na mawala ng saysay ang gawain ng mga matutuwid, ng mga mananampalataya. Ang sabi niya sa Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. May katumbas ba ng kabutihan ang kabutihan? Yes. Yun ang katumbas nun. Kung ano yung itinanim, siya mong aanihin. So hanggang dito na lamang. Sana may natutunan po kayo mga kapatid. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, may katanungan ako. I will give... Eminem? Eminem talaga ha? Okay. Sino huling nag-ano kanina? Babae o lalaki? Lalaki ngayon. Sige. Lalaki. Ha? I have two. Sa babae at lalaki to? Tama na daw itong dalawa. Sakay na yung isa. Sige. Okay. Now, I have a question here. May tanong ako para lalaki kasi kanina babae daw sumagot eh. Oo nga pala, babae kanina. Lalaki. Lalaki. Brother. Okay. Brother. Sige. Ustad, yung bago, sino yung pinaka-latest model? Pinaka-latest na last embrace ng Islam. Hindi niya kaya. Kaya Kaya mo, bro? Hindi niya kaya. Okay. Ngayon. Ano ba tatanong natin? Marami tayong natalakay, di ba? Nakalimutan ko na eh. Okay. Sino yung yung medyo nangangailangan? Okay. Okay. Ang tanong ay
Ano ang kahulugan ng salitang samba? Nasabi ko yan. Hindi naalala. Sige. Ay, nakasagot na. Nakasagot na kanina. Hindi ka na pwede. Disqualified ka na. Okay. Sino ang sasagot? Okay. Simple na tanong. Dalawang kasalanan na dito pala, sa hukay pa lamang may kaparusahan. Ano yan? Sino ba? Sino ang sasagot? Ikaw na ako. Ano yan? Sino? Ano yan? Hindi paghugas ng ano? Plato. Plato? Ang hindi paghugas. Private part? Masya Allah. Okay. Brother Ahmad. Basahin mo introduction ko. Ikaw na gusto. Ando na. Ako na? Okay. Ahmad. Okay. Ebidensya ba? Saan mo ito kukunin? Sa Al-Ain. Gagastos ka ng taxi 150. Okay. Okay. 50 kami siya.